Goku Narrates presents Namra, the Fifth Dragon. Natikman na ni Rosperamus o ang Dark Dragon ang bangis ng sandata ni Lester at nasaksihan niya ang paglabas ni Pinolo, ang Golden Dragon. Kaya naman tumakbo agad ang bagong plano sa utak ni Rosperamus, bagong plano upang wasakin ang Sumunea at agawin ng kapangyarihang ipinamana sa mga naghahari dito. Magtagumpay kaya siya? At ibigay niya kaya ang nais ni Lester na magbitiw siya bilang hari ng Sumunea? At sa mundo ng mga tao, magpapakilala na kaya ang misteryosong dragon kay Kaidan? At sino nga ba ang dambuhalang dragon na nagpakita kay Kaidan? Ito rin ba ang iniiwasan niyang makabangga na dragon? Episode 7, Galactus, tagaprotekta ng buong kalawakan. Sa Sumunea. Isa pa rin akong hari. Isa kang hangal. Para naisin mong mapapababa mo ko sa trono. Ha ha ha! Kaya isinumpang yung ama. Dahil sa'yo, kaya isa kang salot. At walang puwang maging hari ang mga salot na tulad mo. Kung ganon, isa kang duwag na hari. Hindi mo ako matatalo. Tingnan mo nga, palpak ang plano mong paslangin ako. Es nuevas el jabue! Mangmang! Ako nagsasabi sa iyo, Rosperamus, kapag hindi mo ibinigay ang nais ko, habang buhay mong pagsisisihan to, at yan ang aking pangako! Huminahon ka, Lester. Isang hari pa rin si Rosperamus. Kaya wag mong pilitin ang nais mo. Kung sa bagay, uhaw na uhaw nga siyang manakaw ang kapangyarihan na ipinamala sa inyo ni Batahalang Kaidan. Hindi naman siya magtatagumpay dahil... Dahil ano? Haha! Hindi mo maipaliwanag ng maayos ang kasinungalingan mo. Haha! Isa ka talagang funwaita. Hambog! Bakit hindi natin bawasan ang pagka-funwaita mo? Haha! Halika at maglaban muli tayo. At pag nanalo kang muli, iyon na ang trono ko. Pero pag natalo kita, alipin kita ng 3 taon. Anak, tama na. Huwag mo nang patulan si Rosperamus. Ay tadevu! Walang kwenta. Ni hindi ako kinabahan sa hamon ng walang silbing hari na yan. Kaya humanda ka na sa katapusan mo, Rosperamus! At sa pinakita ni Lester na ugali, kinabahala nila ito dahil kasabay nito, nagbago ang panahon. Ang buwan ay naging araw, kaya lalo silang nabahala dahil si Lester ay determinadong magapi si Rosperamus. Habang naghahanda sina Rosperamus at Lester para sa laban nila, si Kaidan naman ay abala rin sa dambuhalang dragon sa mundo ng mga mortal at sa misteryosong taong dragon. Sa mundo ng mga mortal. Kahangahang, isa kang tunay na kakaibang dragon. Ngunit sino ka? At bakit ka nakikisali sa laban namin ng Funwaita o hambog na dragon na ito? Hayaan mong ipakilala ko ang aking sarili sa iyo, Batahalang walang silbi. Ako si Cadmus, ang minamaliit ng Dragonoia at ng Munea. Ngayon, mas makapangyarihan na ako sa kanila. Kaya oras na matalo kita, isa itong karangalan sa akin. Ikaw ay makapangyarihan? Kalokohan! Ni hindi mo nga napansing nasugatan na kita. Cadmus? Cadmus ang anak ni Cairo, ang god of nature. At Lyal, goddess of water at fire. Imposible! Agad mong nahulaan ang aking pagkatao. Mahusay. Pero ikaw na dambuhalang dragon ka. Sino ka? Magpakilala ka. Cadmus, hindi mo dapat ganyang kausapin ang dragon na yan. Dahil sa pagkakaalam ko, isa siya sa mas makapangyarihang dragon ng Sumunea. Mainam. Masahanga sa akin ng buong mundo ng Dragonoia at Munea kung magagapi ko kayong dalawa. Isa kang funwaita.
Hambog! Kayanin mo kaya ako, hangal na binata? Kung tama ang hinala ko, siya nga ang dragon na ito. At nasisiguro kong siyang nasa harap ko ngayon. Kaidan! Tama ka! Ako ang nag-iisang dragon na pumapangalawa sa kinatatakutang dragon na si Namra. Ako si Galactus, ang tagaprotekta ng kalawakan at mga nasasakupan nito. Bakit ka ba nakikialam sa pagharap namin ni Kaidan? Sapagkat naririto kayo sa isa sa mga planetang pinoprotektahan ko, kaya makikialam ako. Cadmus, tama na. Wala ring saysay ang labanan na ito. Magkakasing lakas lang naman tayong tatlo. Kaya tama na, Galactus. Pakiusap. Tama ka, Kaidan. Nais ko lang makita nila ang aking potensyal bilang isang pinuno ng Dragonoia at Monea. Isa ba yung kahilingan, Cadmus? Kung ganon, ibibigay ko ang hiling mo sa isang kondisyon. At ano naman ang kondisyon mo? Ito ang ating legal na kasunduan. Oras na sumira ka sa kasunduan natin, hindi lang buhay mo ang kukunin ko, pati na ang kaluluwa mo at ang mga mahal mo sa buhay. Ngayon, handa ka na ba sa hihingin ko? Handa na ako. Kung ganon, ang kapalit na nais ko ay ang iyong puso. Yan ang kukunin kong kapalit para ikarangal ka ng Monea at Dragonoia na... Sandali, hindi ko may papangakong ikararangal ka sa Dragonoia dahil namamahala dito ang bathalang si Dragono. At kilala mo naman siguro kung ano ang kaya ng bathalang ito. Kaya nga nais ko siyang madaig. Para ako nang kilalaning pinakamalakas na nilalang sa dalawang mundo. Magagawa mo naman ang kahilingan ko, hindi ba? Ito ba ang nais mo? Cadmus, mag-ingat ka sa bawat hiling mo. Baka pagsisihin mo ng gusto ang desisyon mo. Tandaan mong si Dragono ay hinirang na bathala dahil sa galing at talino niya at hindi dahil sa pagkasukab. Kaya paalala lamang yan upang hindi ka mapahamak. Tandaan mo, tuparin man ni Galactus ang hiling mo. Pero may hangganan ang pang-aangkin mo sa dalawang mundo. Kilala mo si Dragono na isang tusong bathala. At sigurado ako na gagawa siya ng paraan upang ikaw ay mawala sa kanyang mundo. Ngunit ayaw tanggapin ni Cadmus o ang Prince of Nature ang sinabi ni Kaidan sa kanya. Kaya naman ipinilit niya ang kagustuhan niya. Ngunit may babala si Galactus o ang Protector of the Universe na ang katuparan ng hiling ni Cadmus ay magdudulot ng gulo sa magkakaibang mundo, pero hindi rin siya 100% sigurado na matutupad ang hiling niya na makilala siya sa Dragonoia na pinakamalakas na nilalang sa buong mundo. Dahil kung desperado siya na makilala sa Dragonoia, ay nandun naman ang mga bathalang hahadlang sa kanyang pag-angat at ganon din sa Monea. Dahil sa Monea, nandun ang bathalang nakakagimbal at pinakamabangis na bathala na walang sinasanto, si Roan Or, ang pinakamabangis na bathalang dragon ng Monea. Pero kita ni Kaidan at Galactus na desperado na si Cadmus sa kagustuhan niya, ngunit nagbago rin ang hiningi ni Galactus sa kanya. Ang bagong hiningi ni Galactus kay Cadmus ay ang kanyang espada na gawa sa patay na bituin ng Dragonoia. At agad ding ibinigay ni Cadmus ang hiling ni Galactus, ngunit may kasama itong babalang sinambit. Cadmus, pakatandaan mo, ang nilalang na masyadong gahaman ay madalas nabibigo sa mga minimithi ng kanyang damdamin. At natigil ang laban ng tatlo, kaya matapos ang kasunduan ni Galactus at Cadmus, pinagpatuloy na ni Kaidan ang paghahanap sa magamang Eldas at ang anak nito. Pag-alis ni Cadmus, Kaidan, bakit ka nagsinungaling kay Cadmus? Bakit mo siya nilinlang?
Kailangan kong gawin yun upang mahanap ang ika-4 na bathala at ang anak niya. Tila'y kakagalit ng kapwa mo bathala ang ginawa mo. Galactus, ako na ang bahala magpaliwanag sa mga bathala kung anong aking nagawa. Kailangan kong mahanap ang ika-4 na bathala. At natigil ang usapan ni Galactus at Kaidan nang lumabas ang Bashno. Sa Sumunea. Habang abala si Bathalang Kaidan sa paghahanap sa mag-ama sa mundo ng mga tao, muling sumiklab ang tensyon sa Sumunea at naglaban si Lester at Rosperamus. Sa gitna ng laban nila, gumamit si Rosperamus ng kakaibang pananggalang laban kay Lester. Pero nautakan siya ng binata dahil ang ginamit ni Lester na panlaban sa kanya ay si Pinolo, ang Golden Dragon. Saan kaya aabot ang laban nila? Marami pang revelasyon ang mabubunyag sa gitna ng kanilang laban. To be continued. O mga bata, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na at i-click ang notification bell para updated ka. Hanggang sa muli natin pagkikita, wala munang paalam. Ito ay handog sa inyo ng Goku Narrates!